Amen. So, amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Welcome po sa ating bahay pananambahan. At ngayong araw na ito, huwag po nating kaliligtaan ang oras natin na ilaan para sa ating Panginoon. Babasahin ko po ang Salmo chapter 20. Verse 1 to 9, ang sabi ko dito, pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ika'y nagdurusa, at ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin, at sa iyong mga plano ika'y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubuni, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbigay sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karwaheng pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at nananatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin, ang aming panawagan ay iyong sagutin. Let us pray. Lord, we thank you for this day, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay na narito, Panginoon, upang magpuri sa inyo, upang magkaisa, Panginoon, upang abutin ang inyong presensya, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang laging gumagabay sa amin. Ikaw, Lord, ang namumuna sa buhay namin. At wala kaming ibang pupurihin at sasambahin kundi ang pangalan mo, O God. Lord, ingatan mo po kami at pagpalain, Panginoon, ang mga tatayo dito sa harapan na ito, Panginoon, mula sa praise and worship hanggang sa iyo, sa mensaherong ipinadala mo, Panginoon. Naway may apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, at magkaroon ng kaliwanagaan sa mga buhay namin, O God. Tinataas ka namin, Panginoon, at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin yung malakas ang ating Panginoon. Sa papa, palakpakan po natin yung malakas ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon naman po, mga kapatid, ating pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ito. Ang title ng praise natin ngayong umaga ay Salamat, Salamat. Amen. So, let us worship our Lord. Let us give thanks to the Lord. Hallelujah. Taas mo natin ang ating mga kamay. Palakpakan po natin.
Buhay ko na sa iyo ay sumama. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na tingin ka. Buhay ko na sa iyo ay sumama. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Praise the Lord! Salamat, Lord! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ngayon naman po, Panginoon. Come on, church. Dumango tayo sa pinakamalaking na worship sa ating Panginoon. Let us give our soul, our spirit to the Lord. Hallelujah! Hilingin po natin sa ating mga puso ang kalinisan ng ating mga spirit, ang ating heart, ang ating mind, ang ating soul. Lord, cleanse us, O God. Kami ay haharap sa iyo, Panginoon, and we ask for your presence in the midst of us. Oh, hallelujah, we worship you. Come on, church, huwag natin, hindi ka nakulang. One more time, ikaw lang ang pag-asa ko. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang nasama, panatalahan. Kahit kailan, di nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig ko ako noon ang mahal. Hallelujah. Oh, come on, church. Let us give our heart to the Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Laging ikaw ang buhay ko. Jesus, kahit ang pinagmahal, kahit ako'y nangarap.
Patuloy po tayo kumamit sa Panginoon. Patuloy tayong magbigkas ng pagmamahal sa Panginoon. Sa umaga pagkagising, alam ko'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapanan na walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sa iwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapanan mong walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sa iwa sa araw-araw. Di ako masasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal ka. Laging aamin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Come on, let's worship God. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aamin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi magkakawawa doon. Come on, church. Pag-ibig mo sa akin, Hallelujah. Panginoong Jesus, purihin ka. Kapatid, pwede ba natin awitan ng Panginoon without the instruments, no? Bigyan lang natin yung boses, yung boses natin sa Panginoon, no? Sabi dito, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. No? Ito mabigay natin sa Lord yun, no? Ngayong umaga. Tindigan natin yun, no? Tayuan natin. Come on, church. Di ako Purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Laging aamin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin
ulit tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Amen! Praise God. Sige po, tayo po yung mabuna. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sino po sa umagang ito ang pinagpala? Amen. Dapat araw-araw tayong pinagpala. Amen. No, dapat ang thinking natin, no, I am blessed every day. Amen. Dapat ang thinking natin, dapat ang tinitindigan na natin, no, matatagal na po tayong Christians, matatagal na po tayong anak ng Panginoon. No, dapat ang tinitindigan na natin, araw-araw po tayong pinagpala ng Panginoon. Kahit may mga masasamang nangyayari sa ating kapaligiran, kahit may mga napapanood po tayong mga balitang, mga negatibo, kahit ultimong pamilya mo magulo, ang pagpapala ng Diyos hindi yan magbabago sa iyo. Amen? Kahit may kagalit ka pa, kahit meron ka pang mga utang, tandaan mo kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay mas malaki sa mga yan. Amen? Sana ganun lagi tayo, mga kapatid. No? Sana ganun tayo kainit. Sana lagi nating inaawit yung pag-ibig ng Panginoon araw-araw sa ating mga labi. No, sabi niya nga, laging aawitin pag-ibig mo sa akin. Amen. Ako nung natutunan ko yan, kapatid, lagi kong inaawit ang pag-ibig ng Panginoon araw-araw. Paano? Paano, Pastor? Paano mo siya inaawit? Pag nasa kalsada ka, nasa palengke ka, o nasa motor ka, umaawit ka, pwede po. Pero ang style ko mo ng ganyang pag-awit, alam niyo po kung ano? Pag nasa mga event ko ako, I'll make sure na sinasabi ko ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. No? Praise God. Amen. Hay, nako, naiiyak po sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ngayong umaga, pipigilan ko kung umiyak. Yeah. Naiiyak ako sa sa kabutihan ng Diyos. Sino bang naiiyak sa kabutihan ng Diyos ngayon? Amen? Mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Mabuti ang Lord kahit magulo ang mundo. No? Mabuti ang Lord kahit hindi sang-ayon sa iyo ang takbo ng mundo. No? Wala po akong problema. Baka sabihin si Pastor, problema. Totoo kaya. Dati ganun ako no? Thinking ko, laging may problema. Pero nung nakilala ko, ang sarili ko, nakilala ko na ako pala ay anak ng Panginoon. Ako pala ay hindi lang servant of God. Ako pala ay anak ng Diyos. No? Naintindihan ko kung ano yung mga bagay na mahalaga sa buhay ko. At ayun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. What matters most? Ano ba yung mga pinakamahalagang bagay sa buhay mo?
Mahalaga ba ang cellphone mo sa'yo na iPhone 17 Pro Max fully paid? Mahalaga ba ang iyong sasakyan? Mahalaga ba ang iyong savings? Mahalaga ba ang iyong titulo? Mahalaga ba ang pinaglalaban mo? Mahalaga ba ang theology mo? Ano ba? Mahalaga ba kung sino ka ngayon? Kung marami kang ipon? Mahalaga ba na good mood ka ngayon? Tignan natin kung ano ba yung dapat na mahalaga sa atin araw-araw. Tignan po natin kapatid kung ano ba yung gusto ng Panginoon na pahalagahan mo araw-araw. Amen? No? Sige po. Dumako po tayo sa ating topic ngayong umaga. Yan. Pilihin ng Panginoon. Ang tunay na mahalaga sa Ephesians 1, sa Ephesians 20, sa Ephesians 4:1-6, no? Ang tunay na mahalaga. Ang sabi po dito, sa mundong ito, nababasa niyo po naman, pwede bang paano yung ilaw na onte para mabasa ko dito? Yun, thank you. Yeah, sabi dito, sa mundong ito, maraming bagay ang itinuturing na mahalaga. Pera, posisyon, tagumpay, at reputasyon. Ngunit ayon kay Pablo, ang tunay na mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ay ang pamumuhay na karapat-dapat sa pagkatawag na tinanggap natin kay Kristo. Sa New Covenant, hindi tayo namumuhay ng tama. Pakinggan ito, kapatid. Pakinggan mo ito, kapatid. Sa New Covenant, hindi tayo namumuhay ng tama upang tanggapin ng Diyos. Ang ibig sabihin po dyan, huwag po natin mamisconcept yan, Nasasabi ni Pastor, huwag daw tayong mamuhay ng tama. Kasi tanggap naman tayo ng Diyos. Huwag po ganun. Hindi po ganun ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan, ngayong New Covenant era po natin, no? Agree naman po lahat tayo na tayo ngayon ay nasa New Covenant na. Amen? Wala ka na sa lumang tipan. Wala ka na sa luma. Ikaw ay bago na. Tayo ay bago na. Nasa bago na tayo. No? Kasi naniniwala tayo sa finished work of Christ. Kung hindi ka naniniwala sa finished work of Christ, hindi mo masasabing ikaw ay nasa New Covenant. Dapat malinaw yun sa'yo. No? Kapag wala ka sa finished work ni Christ, kapag hindi mo siya nakikita, no? Kapag hindi mo siya nauunawaan kung ano ba yung tinapos sa'yo ni Christ, hindi mo masasabi na nasa New Covenant ka. Ang laging lalabas sa bibig mo ay mahirap maging Kristiyano. Ang laging lalabas sa bibig mo ay hindi ka pinagpala. Ang laging lalabas sa bibig mo, kailangan mong gumawa ng tama para tanggapin ka ng Diyos. Naintindihan niyo po? So ngayon, sa New Covenant era natin ngayon, no, hindi tayo namumuhay. Hindi tayo namumuhay ng tama upang tanggapin ng Diyos. Namumuhay tayo, namumuhay tayo ng tama dahil tinanggap ka na. Namumuhay tayo ng tama dahil tinanggap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka pa mapapapalapak dahil, kapatid. No, namumuhay na pala, hindi pala tayo yung paggawa ng tama ay natural na pala sa atin. Amen? No, hindi tayo gagawa ng tama para tanggapin tayo ng Panginoon. Kaya pala tayo nakakagawa ng tama kasi tinanggap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nasa akin, na nasa iyo. Kaya kung tingin mo sa sarili mo ay sablay ka pa rin hanggang ngayon, baka pwedeng mabago yan ngayong umaga. No? Maraming Kristiyano, maraming born-again believer, ang tingin nila sa sarili nila hanggang ngayon, sablay sila. Ang tingin nila sa sarili nila ngayon, kulang sila. Ang tingin nila sa sarili nila hanggang ngayon, lumalaban pa din sila. Kapatid, ano yung finished work ni Christ sa'yo? Diba? Pag sinabing finished work ni Christ sa'yo, ito yung mahalaga, kapatid. No? Gusto ko maunawaan mo ngayong umaga na pag sinabing finished work ni Christ sa'yo, ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan labanan. Hindi mo na kailangan lumaban sa kahirapan dahil ikaw ay pinagpala na ng Panginoon. Amen? Hindi mo na kailangan lumaban sa cancer dahil pinagaling ka na ng Diyos. Hindi mo na kailangan lumaban sa hirap ng buhay. No? Dahil ikaw ay pinuno na ng Diyos.
Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa harapan ng Diyos dahil tanggap ka na niya kahit ano pa yung nakaraan mo. Amen? Sana maunawaan mo yan, kapatid. Kasi ayan ang tunay na mahalaga. No? Ayan ang tunay na mahalaga. Parang isang orkestra. Ang orkestra po ang binubuo. Alam niyo ang orkestra, no? Binubuo siya ng iba't ibang instrumento. May violin, may drums, may trumpet. No? Pero kapag ang bawat, kasi ako po nakatugtog na po sa isang orkestra. Meron po ako natugtugan, 30 pieces po kami. Ibig sabihin ng 30 pieces kami, napakadami po namin. Meron dyan sa harapan, mga 10 violin. Sa pangalawa, may 5 saxophone. Tapos mayroong drums, may gitara, may bass, may keyboard. Ang dami-dami instrumento. Lahat po ng yan, kapag yan ay nagtaas ng volume yung isa, magulo yan. Magulo tugtugan yan. Ang ibig po sabihin, kailangan balanse ang volume, kailangan balanse ang pagbasa ng mga notes, para maganda ang kalabasan. No? Kasi pag hindi ganon, puro ingay ang maririnig natin. Puro noise, hindi siya magiging music. No? Ngunit, ito, kapag sumusunod sila sa isang konduktor, nagiging isang magandang musika ang kanilang pagkakaiba-iba. Naintindihan po natin, no? Sa orkestra, magkakaiba yan. No? Pero dahil sa isang konduktor na nagkukumpas, alam niyo nagkukumpas? Kung walang konduktor yan, magulo. Pero dahil may isang konduktor na nagkukumpas, ano nagiging tunog nila? No? Mas maganda. Amen? Ganon din po yung iglesia. Magkakaiba tayo ng personalidad. Tama? Magkakaiba po tayo ng edad. Tama? Magkakaiba tayo ng pinagmulan. Tama? Amen? Magkakaiba tayo ng experience. Ngunit, kapag si Kristo ang sentro, kapag si Kristo ang mindset natin, kapag si Kristo ang finished work ni Christ, ang mindset mo, ang mindset ko, ang mindset natin lahat, nagkakaroon ng unity. Amen? Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Ayan ang tunay na mahalaga. Salamat po sa mga gising na diwa ngayong umaga. Hayaan niyo po, hindi ko po kayo papayaang matulog. Pag may nakita akong tulog, sisigaw ako malakas. Wala naman po akong makikita. Anyway, susunod po natin, basahin. Sige po. Let's proceed. Sabi dito, number 1, 3 puntos lang po ito. Kaya sana po ay samahan niyo ako. Siguro, magsadali lang po tayo. Number 1, pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go! Basic. Tama po? Kahit sa GMRC, kahit sa religious group, kahit sa organisasyon ng mga religious o ng mga values, tinuturo po yan. Amen? Tinuturo po yan. Sabi, mabuhay tayo ng may kababaang loob, kaamuan at pagtitiis. Minsan, sa totoo lang po, hindi po natin yan magawa. Amen? Kasi mas nauuna yung pride. Amen? Mas nauuna yung thinking mo. Mas nauuna yung thoughts mo. Mas nauuna yung diskarte mo. Kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Kaysa sa sinasabi ng salita. Ang sabi ng Panginoon, mamuhay ka ng may pagkukumbaba. Ang sinasabi ng Lord, mamuhay ka ng may kaamuan at pagtitiis. Pero ang gusto mo, sinasabi mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Sige, gagawin ko yan. Pero ang totoo, mas nagtitiwala ka doon sa thoughts mo. Kaya hindi mo na i-experience yung kapangyarihan. Hindi mo na i-experience yung sinasabing finished work in Christ sa'yo. Sabi sa New Covenant Lens, ang kababaang loob ay hindi paraan upang makamit ang pabor ng Diyos. Ulitin ko. Ang kababaang loob ay hindi paraan. Baka ma-misconcept mo na naman. Kailangan magpakumbaba na ako pagkatapos ng service na to. Kasi sabi ni Pastor Paul, kailangan paglabas ko dito, tanggalin ko na yung pride. Maging mapagkumbaba ako para tanggapin ako ng Diyos. Para umano yung pabor sa akin ng Panginoon. Maling concept, maling thinking, maling mindset, kapatid. Indihan niyo po? Gusto ko paunawa sa inyo mamaya. Ito ay bunga ng pagkakaunawa na tayo ay ligtas na sa biyaya. At hindi sa... Saan daw po tayo ligtas? Sa biyaya at hindi sa sariling gawa. Ayan po yung pinupunto ng sinasabi ko. No? Hindi ka magiging humble mamaya
Kasi gusto mong makuha yung pabor sa iyo ng Diyos. Amen? Hindi ka magiging mabait mamaya kasi gusto mong may makuha na pabor sa Panginoon. Klaro po? No? Kaya ka magiging mabait mamaya kasi bunga ito ng kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ito ay natural na lalabas sa iyo. Ito ay magiging lifestyle mo kasi ikaw ay niligtas ng Panginoon sa biyaya niya. Amen? No? At hindi ka aasa sa sarili mong gawa. Praise God. Dahil alam natin lahat ay tumanggap lamang ng biyaya. Amen? Wala tayong mapagmamalaki sa iba. Sabihin nga natin na malakas, biyaya. Kapatid, simula ngayong araw na ito, simula ngayong oras na ito, wala kang ibang tatanggapin kundi yung biyaya ng Diyos araw-araw sa iyo. Amen? Kapag diyan ka nanaan, kapag diyan ka tumindig, kapag diyan ka tumayo at diyan ka lumakad sa biyaya ng Panginoon, na magugulat ka, kapatid. Magugulat ka na lang, kapatid, kung ano yung magiging resulta. No? May iba't ibang result. Pero ako, nung lumakad po ako diyan sa biyaya ng Panginoon, grabe, grabe. No? Try mo, kapatid. No? Kapag may nagawa kang kasalanan, nagkamali ka, it's okay. Tingnan mo yung biyaya ng Diyos sa'yo. Amen? Alam mo ba ibig sabihin ng biyaya? Baka ilang taon ka na dyan nakaupo, ibig sabihin lang ng biyaya, hindi mo alam. Explain ko lang ulit po. Sinabing biyaya, sa Tagalog yan. Pag sinabing biyaya sa English, grace. No? At ang ibig po sabihin ng biyaya na yan, yan po yung tinatawag na kabutihan ng Diyos. Sabi mo nga, kabutihan ng Diyos. Na hindi mo naman deserve, pero binigay niya sa'yo. Amen? Amen? Hindi natin deserve pero binigay ng Panginoon sa atin. Pwede mapalakpakan natin siya. Diyan yung biyaya ng Diyos. Kaya kahit ano yung nakaraan mo, kaya kahit napakadumi ng nakaraan mo, kaya kahit gaano kadaming kasalanan ang ginagawa mo, kahit gaano kadaming pag-iisip na mali sa kapwa ang nagawa mo, kapatid, kung nauunawaan mo yung biyaya na yan at kung diyan ka lumalakad sa biyaya ng Panginoon, praise God, napakagaan ng buhay. Wala kang mapagmamalaki sa iba. No? Napaka-humble mo. Magiging humble ka lalo. Magiging lifestyle mo yun. No? Kasi tayo minsan, real talk, may mga hindi lang tayo magustuhan, nagagalit-galit tayo. Ewan ko ba bakit mga ganun yung tao, parang makampi mo lang ng OTA. Iba nga ngayon, matitigan mo lang ng masama, parang gusto ka ng, may ibig sabihin to, ganun po tayo, di ba? Pero hindi ganun yung biyaya ng Diyos, kapatid. No? Application. Maging mapagkumbaba sa pakikitungo, huwag laging ipilit ang sariling kagustuhan. Ulitin ko po maganda to. Maging mapagkumbaba sa pakikitungo, huwag laging ipilit ang sariling kagustuhan. Magkaroon ng mahabang pasensya sa mga tao. Alam niyo po, sino pinaka-best example mo dyan? Alam niyo po sino? Huwag na tayo kumuha sa character sa Bible. Yung nandito po sa harapan nyo, ayun ang pinaka-best example. No, dahil napakayabang ko po. Sa totoo lang, ayan, mga kaibigan ko, kilala po ako na. Napakayabang ko po, ayoko po magpatalo, ayoko magpasabi, ayoko ma-advisean, ayoko na pinagsasabihan ako, nag-visit ako. Ganun po ako, grabe dati. Pero nung natutunan kong magpakumbaba dahil naintindihan ko yung biyaya ng Diyos sa buhay ko, ang laki ng nagbago, kapatid. Nagbago po ako ng walang pilitan. Amen? Nagbago po ako ng walang rules, walang law na binigay sa akin. Yung naintindihan ko po yung biyaya ng Diyos, pusa akong lumabas sa akin eh. Nagulat na lang ako na natututo na ako magpakumbaba. Natututo na ako makinig. Ang tingin ko sa iba, mahal sila ng Diyos. Ang tingin ko sa kanila, kahit may makasabi sa akin dyan, o kaya kahit may umaway sa akin sa labas, pinagpapasensya ko na lang po. Hindi po ako nagyayabang ha. Ang pinagmamayabang ko po, yung biyaya ng Diyos na naintindihan ko. No? Kusang lumabas sa akin na wala yung... Minsan, aminado ako, lumalabas pa rin yung pagkainit ng ulo ko. No? Pero, babalik lang ako doon sa biyaya ng Panginoon. Kasi yun yung mahalaga. Tunay na mahalaga na dapat natin maunawaan.
Balik ka lang. Balik ka lang sa biyaya ng Lord. Balik ka lang sa identity mo. Balik ka lang sa pagiging anak ng Diyos. Na? Alam ng Diyos yung limit mo. Alam ng Diyos na magagalit ka pa rin. Alam ng Diyos na magkakamali ka pa rin. Amen? Diyos siya eh. Alam niya yung mga mangyayari pa sa future. Pero ang hindi alam ng Diyos, alam mo kung ano? Na once na nagalit ka, titingin ka ba ulit kaya sa biyaya niya o hindi na? Magtutuloy-tuloy ka dun sa pagkagalit mo. Amen ba? Lagi lang natin i-apply sa buhay natin yan. No? Hindi natin pipilitin gumawa ng pagiging mabait mamaya. Hindi natin pipilitin na paglabas natin dito, sabi ni Pastor Paul, sabi ng message, kailangan maging mapagkumbaba ako. Hindi po ganon. Balik ka muna doon sa back to zero muna tayo. Kailangan mo munang maintindihan yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kailangan mo munang makita yung biyaya ng Diyos na napakalaki sa buhay mo. Pag yan naintindihan mo, magugulat ka. Hindi mo na siya sasadyain para gumawa ng tama. Magugulat ka, ikaw ay gumagawa na ng tama. Amen? Dahil naiintindihan mo na ikaw ay ligtas na sa biyaya ng Diyos. Alam ba natin ang Panginoon? Alam mo kaya ako naiiyak kanina eh, kasi grabe yung ini-insert na sa akin. Grabe yung sinasabi niya sa akin. Grabe yung pinaparealize sa akin. Na ito yung sabihin mo ngayong umaga. Ito yung bitawan mong salita. Kasi ito yung gusto kong marinig nila. No? Hindi rin ako perfect na pastor. Hindi rin ako perfect na anak. Hindi rin ako perfect na tao. Pero nagpapasalamat ako nung naintindihan ko yung biyaya ng Diyos. Nalaman ko na perfect pala ako sa paningin ng Diyos. Na I am righteous pala sa paningin ng Diyos. At hindi lang ako yun, pati ikaw, kapatid. Sinasabi ko sa iyo ngayong umaga na ang tingin ng Diyos sa iyo ay righteous. Amen? Sinasabi ko ngayong umaga sa iyo, ang tingin ng Diyos sa iyo ay perfect, holy, and blameless. No? Kaya kung tingin mo sa sarili mo, hindi ka perfect, huwag mo nang pakialaman kung anong tingin mo sa sarili mo. Ang pakialaman mo ngayong umaga, yung tingin ng Diyos sa iyo. Amen? Yung tingin ng Diyos sa iyo mahalaga. Yan ang tunay na mahalaga. Sabi nito sa illustration, ang puno ng mangga na hitik. Ito, maganda to. Yung puno ng mangga raw po, pag hitik sa bunga, nakayuko. Amen? Kasi ang daming bunga, nakayuko yan. Diba? Pero pag hindi naman hitik sa bunga, anong nangyayari sa puno ng mangga? Nakataas. Sobrang taas niyan. Kasi walang bunga. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ibig sabihin? No? So, ikaw na lang mag-analyze. Sino ka ba dyan? Ikaw ba yung punong nakayuko? O ikaw yung punong nakataas? Ala ka. Ang puno ng mangga na hitik sa bunga ay nakayuko. Samantalang ang punong walang bunga ay nakatayo ng mataas. Ang taong tunay na may bunga ng Espiritu ay marunong yumuko at magpakumbaba. Amen? Amen, kapatid? Ang tunay na may bunga ng Espiritu, yung taong marunong magpakumbaba. Amen? No? Sarap si Jesus, ganyan din siya. Hindi mo, sa sobrang down to earth niya, sa sobrang pagpapakumbaba niya, yung paa ng mga disciple niya, hinugasan niya. Diba? Hindi siya nag-inarte o hindi siya tumangal. No? Kasi naiintindihan ni Christ yung kabutihan ng Diyos Ama sa kanya. Amen? So yun, napakalaga ng kapatid na maintindihan mo yung biyaya ng Diyos sa'yo. Kasi pag naintindihan mo yung biyaya ng Diyos sa'yo, kahit gaano kadami yung pera mo, ngayon, ibibigay mo sa akin. Ito lang po. Di ba? Ano tayo? Naintindihan niyo mo, no? Point number 1. Mamuhay tayo ng kababaang loob. Kaamuhan at pagtitiis. Number 2. Tatlo lang po ito. Malapit na tayo matapos. Pakibasa nga po na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Parang hindi mo naintindihan. Sabi doon, tanggapin ang isa't isa. Kahit mabaho yung hinina, kaya mong tanggapin. Kahit mabaho, may putok ngayong umaga, katabi mo, taong grasa, pumasok dito. Kaya mo mahal yan. Parang isa lang yung narinig ko na. Yes, ha? Kahit napakasama ng ugali ng kapatid mo sa Panginoon, kaya mo mahal yan. Marami sa iglesia gano'n. Simba na simba, sama na ugali. sorry, tamaan, magalit, magbago. Amen.
Hindi kasi, hindi naman natin siya masisisi. No? Kasi malay mo, hindi niya lang naiintindihan yung pag-ibig at yung pagbiyaya ng Diyos sa kanya. Pero pag naiintindihan niya, sinasabi natin kanina, pusang magbabago, hindi pilit. No? Pangit yung pagbabagong pilit eh. Kasi pag nagbago ka ng pilit, effort mo yun. Amen? Pag nagbago ka ng pilitan, effort mo yun. Kailangan maranasan mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi yung effort mo. Amen? Na? Yung covenant din, sabi dito, tinanggap tayo ng Diyos dahil hindi tayo tignan nyo, basahin nyo ha. Tinanggap tayo ng Diyos dahil hindi tayo perfect, kundi dahil kay Kristo. Kung paano tayo ay tinanggap sa kabila ng ating mga kahinaan, ganun din ang pagtanggap natin sa iba. No? Tayo ay tinanggap ng Diyos nang mahina tayo. Di ba? Tayo ay tinanggap niya kahit ano pa tayo, sino pa tayo. Kapatid, sana mai-offer din natin yan sa ibang tao. Amen? Sana maibigay din natin yan sa ibang tao. Ako po, saan man ako magpunta, I'll make sure na sinasabi ko yung goodness ng Panginoon. No? I'll make sure na na-share ko sa iba yung pag-ibig ng Diyos na binigay din sa akin. No? Kung paano ako tinanggap ng Panginoon. No? Sabi dito, ganun din ang pagtanggap natin sa iba. Ang pag-ibig ay hindi, pakinggan ko ang pag-ibig ay hindi nakabatay sa pagiging karapat-dapat ng tao, kundi sa pag-ibig na natanggap natin mula sa Amen. No? Yung pag-ibig daw, dapat hindi nakabase yan. Hindi naka-ano yan sa karapat-dapat ng tao. No? Pag-ibig ay hindi nakabase sa pagiging karapat-dapat ng tao. Kundi dapat nakatingin lang tayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos na binigay niya rin sa iyo, binigay niya sa akin, binigay niya sa lahat. Amen? Application dito. Marunong magpatawad. Napaka-basic na ito, kapatid. Pero itong basic na sinasabi ko, kapag hindi mo nga, inuulit-ulit ko kapatid, kapag hindi mo naunawaan yung biyaya ng Diyos, hindi mo ito magagawa. Maniwala ka. Hanggat hindi mo nauunawaan, naniligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos, never mo itong magagawa. Magawa mo man ito pilitan. Magawa mo man ito saglit lang. Hindi mo siya magiging lifestyle. Kaya nga sinasabi sa akin dati narinig natin, ang sinasabi, Christian. No? Pag sinabi Christian, dapat daw ito ay lifestyle. No? Sinasabi pa nga ng DBBS, narinig ko nung mga panahon namin, ang sabi, worship is a lifestyle. Amen? Worship is a lifestyle. So magagawa mo lang yan kapag naintindihan mo yun, yung biyaya ng Diyos. Matutong magpatawad, check. Huwag maging mapangusga, check. Piliing magmahal kahit mahirap. Sino dito yung nagmamahal kahit mahirap na? Yung kahit alam niya na hindi na karapat dapat mahalin, pero kailangan ko ng pakawalan na pastor kasi hindi na ito karapat dapat mahalin. Hindi na ako deserve na ito. Kailangan bitawan ko na ito. Pag sinabi ang topic niya, hindi lang ito tungkol sa mag-partner. Pag sinabi ang topic niya, ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Na huwag mong sukuan yung kapatid mo, huwag mong sukuan yung nanay, tatay mo, huwag mong sukuan yung kumari mo, huwag mong sukuan yung kapitbahay mo, huwag mong sukuan lahat ng tao na nasa paligid mo. Dahil ang tunay na mahalaga, yung ma-share mo yung pag-ibig ng Diyos sa kanila na may pagpapakumbabang loob. Amen? Hindi ka mag-share ng gospel dahil gusto mong i-boast, gusto mong maipagmayabang sa lahat na marami kang alam sa salita ng Diyos. No? Hindi ka mag-share ng gospel dahil gusto mong marinig ng tao na magaling ka mag-share ng salita ng Diyos. Peke yun. Lies yun, hindi yung truth. Lalakad lang tayo sa truth. Kaya tayo nagmamahal ng tao kasi gusto natin ibigay yung pag-ibig din na natanggap natin sa Diyos para maibigay din natin sa kanila. Amen? Diba? Kaya kahit kaasar na asar ka na, piko ko na sa tao ito, wala kang choice. No? Wala kang choice kundi mahalin siya. Kasi love is not a choice. Amen? Ewan ko kung ano definition nyo sa love. Pero sa akin po, love is not a choice. Bakit? Kasi love is a person. Amen? Love is a person. Pag sinabing love is a person, ikaw yung pag-ibig, kapatid. Amen?
Ikaw yun, nasa sayo yun. Ikaw yung pag-ibig. Illustration, kapag pinagsama-sama ang mga hibla ng lupig, nagiging matibay ba ito o hindi? Matibay. Ngunit kapag hiwa-hiwalay, madali itong maputol, mabalik, masira. Ang iglesia ay nagiging malakas kapag nananatiling nagkakaisa tayo kay Kristo. Amen? Kapag mayroong isa dito sa atin, nasa old covenant pa rin, wala naman tayong problema doon. No? Pero mas maganda kung lahat tayo nakatingin sa finished work ni Christ. Kasi kung lahat tayo nakatingin sa finished work ni Christ, ang bilis nating mag-upgrade, ang bilis nating magle-level up, ang bilis nating dadami, kapatid, nang walang pilitan, nang walang requirements. Kasi nauunawaan natin eh. Diba? Nauunawaan natin lahat ng bagay. Nauunawaan mo yung pag-ibig ng Panginoon. Nauunawaan mo yung biyaya ng Diyos. Nauunawaan mo yung finished work ni Christ sa'yo. Amen? Dito na po tayo magtatapos. Lastly, pangatlong point. Pangatlong point. Yeah. 11:54 pa lang. Maaga tayo matatapos. Maaga makakain si Nanay Makita ngayon. Ingatan, pakibigkas naman ng malakas. Number 3, ready, and malakas. Ingatan ang pagkakaisa ng Espiritu. Ano kaya ibig sabihin nito? Ang pagkakaisa ay hindi nilikha. Ito ay binigay ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi natin kanina ba? Yung pagkakaisa raw, hindi yan kinreate ng men. Kasi pag kinreate po yan ng men, lagi yung bigo, lagi yung short, lagi yung may pag-aaway, may pagtatalo. Para sa karamihan ng mga church, kung titignan natin yung mga ibang church ngayon, nagkakaisa sila. Amen? Nagkakaisa lahat ng church ngayong umaga. Pero pag hindi natin alam, dun sa behind ng pagkakaisa na yun, mayroong mga pag-aaway-aaway, mayroong mga pagtatalo-talo, mayroong mga hindi pagkakaintindihan. No? Bakit kaya, kapatid? Bakit kaya? No? Kasi minsan, yung pagkakaisa na yan, kinukuha natin sa effort natin. Amen? Kasi minsan, yung mga pagkakaisa ng church, kinukuha natin yan sa mga sarili nating lakas. Sa mga sarili nating ideas. Sa mga sarili nating opinions. Sa mga sarili nating thoughts. Nakakalimutan natin na yung pagkakaisa ay galing sa Espiritu. Sa Holy Ghost. Amen? Nakakalimutan natin yun. Ginagawa natin sa sarili natin effort. Kaya na. Pero ang totoo, yan ay binigay ng Espiritu Santo sa iyo. No? Kaya hindi mo na siya kailangan ng effort. Kusa na lang siyang lalabas sa iyo. Kusa na lang siyang lalabas sa atin. Amen? Ang ating tungkulin ay ingatan ito. No? May isang katawan, isang Espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Ama, ay isang Diyos at Ama ng lahat. Nagkakaisa ba tayo dyan, kapatid? Na may isang katawan, na isang Espiritu. Mamaya tatanggapin natin yung communion. Amen? Tatanggapin natin communion. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nalalaman ko about communion. Lagi ko po na itong inuulit dito, pero sa mga hindi nakarinig, gusto ko pong i-share ulit. Ang communion, hindi po para siya sa... Kasi lagi natin narinig sa communion, di ba? Lagi natin narinig na kapag hindi ka ready ngayong umaga, nakasigaw ka kanina sa bahay nyo, ang tapang mo kanina, nagmura ka pa, hindi ka pwede tumanggap na yun ng communion. Hindi po ito tungkol doon, kapatid. Pag sinabing communion, kasi narinig natin yung madalas, kapag ikaw ay hindi karapat-dapat at hindi ready tumanggap ng communion, ng tinapay o ng saro, pag di ka ready, huwag kang tatanggap. Pag meron kang mga nagawang pagkakamali. Minsan, gano'n yung interpretation natin. Pero hindi po ito tungkol doon, kapatid. Pag sinabing Holy Communion, ito po ay tungkol sa pagkakaisa natin. No? Kapag sinabing Holy Communion, ito po ay tungkol sa pag-agree natin. Ano yung ina-agreehan natin lahat? Tungkol sa Holy Communion, ito po yung sinasabing finished work ni Christ. Amen?
Kung hindi mo tanggap pa yung katuruan ng finished work ni Christ, kung hindi mo pa nauunawaan yung sinasabing finished work ni Christ sa'yo, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Jesus about sa finished work ni Christ sa'yo, doon, pwede wag ka munang tumanggap ng Holy Communion. That's the point. Intindihan niyo po? Pero kung ikaw, naniniwala ka sa finished work ni Christ, dahil pag sinabing finished work ni Christ, ito ay under New Covenant na. Pastor, kailan ba nagsimula yung New Covenant na lagi yung sinasabi? Alam niyo po kung kailan? Sige po, may makakasagot ba dito? Send Gcash kung may nakasagot. Nakita bang hindi? Ano po? Kailan nagsimula ang New Covenant natin sa Panginoon? New Covenant na era, na generation. May point, sabi ni Nanay Myra, nagsimula raw yung New Covenant nung tinanggap natin si Christ bilang sariling tagapagligtas. Magaling, may point siya. Pero hindi po yun yung pinaka-dikit eh. Pero may point, tama yun. Pero alam niyo po yung pinaka-dikit, baka may mag-send pa ako ng Gcash, sasabihin ko na. Baka may makachamba. Dito po. Nagsimula po yung New Covenant era natin nung namatay si Christ, muling nabuhay. Amen? Yung binaba niya yung Holy Ghost para sa atin. Naniniwala ba kayo doon na binaba niya yung Holy Ghost? Yung Holy Spirit, binigay niya sa atin. Doon nag-start ang New Covenant kay Christ. Kaya nga, sabi sa communion, review tayo, lahat naintindihan nyo to. Sabi sa communion, mamaya marinig nyo, sa communion, tinanggap nila yung saro. Diba? Yung mga apostol. Tinanggap nila yun, pati yung osca. No? Kasi osca, nagsisimbolo ng katawan. Amen? At yung katawan na yan, sabi, pag tinanggap mo yan, yung bread, yung bilog mamaya, sinisimbolo yan ng katawan ni Christ. At kapag tinanggap mo yan, ibig sabihin, naniniwala ka na sa lahat ng uri ng sakit, pinagaling ka na. Amen? Klaro po ba? Klaro? No? Kaya mamaya, pag tinanggap mo yan, dapat nag-a-agree ka. Hindi kita pinipilit ha, sinasabi ko lang sa'yo, ini-educate lang kita. No? Sinasabi ko lang yung nalalaman ko na dati hindi ganyan yung kaalaman ko eh. No? Yung naintindihan ko yung biyaya ng Diyos, ito, nagbago yung kaalaman ko, yung pangunawa ko. No, yung bread na yan, kapag tinanggap mo, dapat nag-a-agree kayo ni God at ikaw na sa lahat ng uri ng sakit, kahit cancer pa yan, pinagaling ka na. Ganyan ang gagawin natin sa Holy Communion mamaya. Amen? O yung saro naman, paano naman yung saro, kapatid? Yung wine. Ano naman yan? Dugo. Simbolo ko to ng dugo ni Kristo. Dito tayo magsisimula. Yung sinasabi natin yung Covenant. Marinig yung mamaya sa babasahin ng pastora na ito ang aking dugo. Dugo ng bagong tipan. Amen? So, naiintindihan nyo na kung saan nagsimula ang New Covenant. Nung namatay si Christ, nabuhay siya, doon nagsimula. Kaya, bago pa lang mamatay si Christ, ang galing niya, in advance na. Sinabi niya, ito ang dugo. Dugo ng bagong, ito ang aking dugo. Dugo ng bagong tipan. Praise God. Ang galing ni Christ. Dito mo? Na-advance niya yung sabihin sa atin, no? So, yun ang gagawin natin mamaya sa Holy Communion. At nais ng Holy Communion at nais ni Christ ngayong umaga at nais ng Diyos ngayong umaga, magkaisa tayo, kapatid. Amen? Sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Application, eto nakakatawa. Iwasan ang chismis. Grabe na. Iwasan ang chismis. Bakit po? Sinasabi ng ngayong umaga yan. Kasi minsan, nakakalungkot, kung sino pa yung mga nasa loob ng church, sila pa yung mga marites. Amen? Nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang yung ganyan. No? Pero dapat hindi ka maging chismosa dahil anak ka ng Diyos. No? At pagkakakampi-kampi. Yan, ulitin ko. Iwasan ng chismis at pagkakakampi-kampi. Unahin daw ang alin? Ang kapayapaan kaysa ituon ang pansin kay Kristo kaysa sa mga pagkakaiba-iba, kaysa sa mga pagkakawatak-watak. Tandaan nyo, kapatid, ayaw ni God ng religion. Ayaw ni God ng religion. Bakit ayaw ni God ng religion, kapatid? Kasi sa religion, tuturuan ka mag-divide, division. Amen? Sa religion, sasabihin ng religion, yung turo ko, yung religion ko, mas mataas sa religion mo. Amen? Ganun ang religion. Pag-aaway-awayin kayo, pag-iba-ibahin kayo.
Pero ngayong umaga, ang gusto ni God, ang gusto ni Christ, ano raw ngayon gusto niya? Magkaisa tayo. Amen? Magkaisa tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Lahat tayo dito may relasyon sa Panginoon, di ba? Huwag po tayo sa religion. Napakahirap sa religion, kapatid. Huwag kang maging religious, kapatid. Na gawin mo yung relasyon mo kay Christ. I-level up mo, kapatid. Palakasin mo. Kilalanin mo siya. Read the Word of God. Bakit kailangan magbasa ng isang Kristiyano? Ng isang may relasyon sa Diyos, ng salita ng Diyos? Bakit kailangan? Para malaman mo kung ikaw ba ang nasusunod sa buhay mo. Amen? Ulitin ko bakit kailangan ng isang Kristiyano o ng isang born again magbasa ng salita ng Diyos? Bakit po? Para maintindihan mo o para malaman mo kung ikaw ba yung naghahari sa sarili mo o yung salita ng Diyos ang namubuhay sa'yo. No? Kasi pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, kaninong thinking ang lalabas? Tanong ko lang sa iyo, kapatid. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, kaninong thoughts, kaninong desisyon yung masusunod? Sa'yo, sa atin. Kasi hindi natin alam yung salita ng Panginoon eh. Hindi mo pala alam na sinabi ng Bible, do not fear, 365 times. Sinabi ng Biblia yan, huwag kang matakot, 365 times. Ang 365 times, katumbas po yan ng isang taon. Ngayon, kung hindi mo alam yan, araw-araw ang takot. May maramdaman ka lang na sakit sa katawan mo, takot ka na. May maramdaman ka lang na due date, parating na ang due date, bayarin, takot ka na. Pero dahil ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ikaw ay alam mo ang salita ng Diyos, alam mo, nakalagay doon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen? Sabi, pagdating na ng due date, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ayan, ganyan po. Pinapakita ko lang po kung gaano kahalaga magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kasi pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo kung sino ang masusunod sa buhay mo. No? Sabi nga natin, ito yung thinking ng Diyos, ito yung thoughts ng Diyos, kailangan yung thoughts mo nandito lang. Amen? Nagindihan niyo po? Ito po yung Diyos, yung thoughts ng Panginoon, ito po yung thoughts niya, ito dapat yung thoughts mo. Nandito lang sa baba. Kasi pag ang thoughts mo sumobra, lumagpas sa Diyos, alam mo kung ano nangyari? Ganyan yung nangyari kay Lucifer. Kilala niyo si Lucifer? Ganun yung nangyari sa kanya. Ito si thoughts ni God, ito si Lucifer, yung thoughts niya, inangatan niya, gusto niya maangatan yung thoughts ni God. At naangatan niya. Naangatan niya yung thoughts ni God. O ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Ngayon, enemy siya. Enemy siya ng lahat. Dinagsak siya ng Panginoon. Diba? Ayun, kailangan maging aware lang tayo. Kailangan alam natin. No? Hindi tayo puro, minsan kailangan kasi hindi lang tayo puro spiritual. Amen? Kasi pag puro tayo spiritual, wala naman tayong pag-aaral, wala naman tayong knowledge. Ay, hirap. No? Kailangan spiritual, tapos alam mo rin yung spiritual ng salita ng Diyos. Amen? Combine. No? Hindi lang puro tayo faith. Lahat tayo may faith eh. Pero ang question, yung faith mo ba may reality o wala? Lahat tayo dito may faith. Amen? Lahat tayo dito nananampalataya. Amen? Ang question, ano yung itsura ng faith mo? Ano yung itsura ng faith mo? Ano yung itsura ng faith mo? Kung makakasagot na. May reality ba yan? O faith na lang yan dahil meron kang gustong maabot o gustong matanggap, gustong may patunayan? No? Dapat ang faith mo may reality. Amen? Dapat ang faith natin may reality. Ay, ibig sabihin po no, kung nananampalataya ka, dapat may action. Amen? Kung nananampalataya ka, mamaya pag may nangingi sa'yo pulubi dyan, huwag ka na mag-isip kung saan niya dadalhin yung pera o nangi-scam siya. Bigyan mo na lang. Amen? Kasi ang issue dito, hindi tungkol kung scammer ba yung nangingi sa'yo. Ang issue dito, yung tungkol sa pagbibigay mo. Amen? Intindihan niyo po? Praise God. Illustration, kapag pinagsama-sama ang ayan na, tapos na tayo dyan.
Next slide po tayo. Dito na ako magtatapos conclusion. Sabi dito, ang tunay na mahalaga ay hindi ang ating katayuan, tagumpay, o ari-arian. Ang tunay na mahalaga ay, number 1. Basahin mo, Ate Martin, please, na malakas. Number 1. Nababasa mo ba? Sige ba? Number 1, mamuhay ng may kababaang loob, kaamuan at pagtitiis. Number 2, tanggapin ang isa't isa ng may pag-ibig. Amen. Number 3. Ingatan ang pagkakaisa-isa ng Espiritu. Salamat po sa inyong tatlo. Agree po ba tayong lahat sa sinabi nila? Amen. Agree po tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, nagkakaisa tayo sa biyaya niya. Amen. Ang gusto ng Panginoon, nagkakaisa tayo. Ayan ang tunay na mahalaga. Amen. Sa ilalim ng bagong tipan, nagagawa natin ito hindi dahil sa sariling lakas. Amen. Sa ilalim ng bagong tipan, nagagawa natin ito dahil hindi natin sa sariling lakas. Kundi dahil saan? Sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Amen. Tayo tayo lahat. Praise God. Hallelujah. May gusto na po akong sabihin bago tayo mag-pray. O pwede ba kumakit ng worship team natin? No? Let's worship God. Amen. Okay lang ba? Sabi dito, kapag nauunawaan natin ang biyayang tinanggap natin kay Kristo, kinig po tayo ha. Kapag nauunawaan daw natin ang biyayang tinanggap natin kay Kristo, magiging natural, amen, magiging natural ang pagpapakumbaba, magiging natural ang pag-ibig, magiging natural ang pagkakaisa. Purihin ang Panginoon. Ito yung tunay na mahalaga. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Pwede ba natin tawagin ang worship team para awitin natin yung last song natin kanina? No? Pwede ba tayong magpuri sa Panginoon? Wala naman tayong ibang gustong mangyari ngayong umaga. Wala pong ibang panalangin, kundi lahat tayo mag-level up ng faith. Amen? Wala po akong ibang gustong mangyari bilang pastor po ng CCFI, kundi lahat po tayo ay mag-level up ng faith. Si Jeff, wala na si Jeff. Malisa si Jeff. Sige, ako na lang. Sige. Awitin po natin yung last na inabit po natin kanina. Ay, hindi ako magsasawa. Purihin ka.
pag-ibig lagi sa iwas. Come on, church, sabay-sabay tayo. Di ako magsasama. Di ako magsasama. Tuloy ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Tuloy ka. Di ako magsasama. Di ako magsasama. Tuloy ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. For the last time, di ako magsasama. Di ako magsasama. Tuloy ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Tuloy ka. Laging naawitin, laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Tuloy ka. Laging naawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Tuloy ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Ako yung pwede ng makaupo. Tama lang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Are we blessed? Hallelujah. May papromise po ba natin na kayang-kaya natin i-apply ang natutunan natin ngayong araw na ito? Yeah. Amen. Unti-untiin natin. So, ngayon naman po, dumako po tayo sa pagbibigay ng handog sa ating church. As we march our thanksgiving and offering to the Lord, sige po, tumayo po tayong lahat at ibigay po natin ang ating handog para sa Panginoon. Ngayon po, kung wala na po, lahat po tayo ay mananangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinakita mo sa amin, Lord God.
Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Lord, may isabuhay po namin ito, Panginoon, unti-unti. At Lord, naway ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw na ipinagkaloob mo sa amin at maraming salamat sa mga handog na ito, Panginoon, sa bawat buhay na nagbigay, Panginoon. Naway ito ang handog namin, Panginoon, ay masuportaan lahat po ng programa ng aming Bahay Panambahan, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa aming mga kabuhayan, Panginoon. Sa aming lakas, Panginoon, para magpatuloy sa araw-araw na pakikibaka namin sa buhay. And Lord, ikaw lamang ang mapapurihan at sasambahin namin ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay dako tayo sa ating Holy Communion. Para sa ating sa hapag ng Panginoon, patuloy natin inaalala. Ito kung paano ang ating Panginoon Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At kung kaya meron po tayong pananampalataya, yun ang sinasabi ni Pastor R.R. Canela. Maging yung mabuting balita po na natanggap po. At hanggang ngayon ay ating natatamos. Sige po. Pero sinabi din kanina na ang lahat po ay hinukaya na tumanggap. Po, sa lahat ng mga nagsisi sa ating mga kasalanan, at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Pero may babala. Ano po? Yun yung sinasabi ko kanina. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, ang sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at minom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan. Ano po? Ang katawan ng Panginoon ay nadadala sa kaparusahan sa kanyang sarili. Yun po ang sinasabi, pahalagahan po natin at igalang ang hapag ng Panginoon. Yung ating tatanggapin mamaya at maging yung ating inumin po. No? So, pray tayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain mo ang aming gawain para sa iyo. Patuloy na inaalala ang kabutihan mo at ang iyong masaganang biyaya sa amin, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, ikaw po ang patuloy namin maitataas at mapaparangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan.
nagtatapat, sumasamo, dumudulong sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nagkatungko, o aking Jesus. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di ba't karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sabi po sa salita ng Panginoon, ito ang turo na ibigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabi, frido rin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos ay hati-hati niya ito. Hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Pagkatapos nila kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito, ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Inumin ko natin ang sabi. Let's pray po. Purihin ka, Panginoon. Tunay ang iyong mga salita. Tunay na ito ay makapagbibigay sa amin ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo at tunay na pagbabago sa buhay namin, Panginoon. Sa tuwi-tuwi lagi namin aalalahanin ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan na nasugatan, maging ang dugo na dumatay sa iyong katawan. Kung kaya't kami ay nagkaroon ng kadayaan, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po'y ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
ka ba? Sumasamo mo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di lang dapat sa kasalanan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nagamit ko, o aking Jesus. Awitin po natin ang doxology. Tumayo po tayo lahat. Sige po, tanggapin po natin ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Lord, salamat sa biyaya, pagpapala mo sa amin. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ito lamang, Panginoon. Sa oras na ito, kung meron pa po mga naguguluhan, meron pa po mga naghahanap sa iyo, Panginoon, nawa ay katagpuin mo sila ngayong oras na ito. Kung meron pa mga hindi klaro na mind ngayon, I declare answer, I declare solution sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun naman po nagtatapos ang ating morning service. Lahat po tayo ay maupo para sa announcement. So para po sa morning worship service, every Sunday po yan, huwag po natin kaliligtaan. 10 a.m. po magsisimula. Ang Dorcas prayer time po, Sunday din po, 9:30, para sa mga medyo maaga-aga pong umaattend. Pilitin po natin na maaga para madami po tayo. Sa Kids Sunday School, so kasabay po ng service natin, 10:30. And then, ALS Values Class, sa Barangay 144 and Barangay 149. Street Evangelism ni Pastor R.R. po. Vacation Bible School, tapos na po natin yan, yung activity na yun. Yung prayer meeting po natin, wag po natin kakaligtaan para sa mga available po every Wednesday ng 8 p.m. Pwede po tayong umattend dito para sa mga may mga prayer request, may mga special testimony. Kapag kinakalabit po tayo ni Lord na umattend, why not po, di ba? So, yun lamang po. Happy Sunday and God bless everyone. Amen. Palampanagan ng Panginoon. Ingat po tayo sa pag-uwi. May 30 minutes. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you.